Anong kailangan nating matandaan pag tayo'y nahihirapan sa buhay? Una, that whenever there is pain, there is life. Pag merong hirap, merong buhay. Diba? Kayo po mga ina, naranasan nyo yan? Nung nagdadalang tao kayo, ang hirap po, no? Nung nanganak kayo, tanong ko, masarap ba? Diba hindi? Ang sakit. Pag nanganganak, ang isang ina, sumisigaw siya. Misa nga napapamura pa eh. Di po ba? Pero anong ibig sabihin ng sakit na yon? Meron lumalabas na buhay. Kung buntis ka at wala kang nararamdaman sa iyong tiyan, 10 months na hindi pa lumalabas, anong ibig sabihin? Aba, baka kabag yan. Pag hindi lumabas after 9 months, isa lang ibig sabihin. Patay na yung bata. Di po ba? Pag wala kang nararanasan na sakit sa iyong buhay, anong ibig sabihin? Patay ka na. At ang tanong ko po sa inyo, anong mas gusto nyo? Buhay o patay? Huwag na huwag kang magdadasal lang ganito. Panginoon, alisin mong problema ko. Kasi ano talagang ibig mo sabihin sa Diyos? Panginoon, alisin mo na ang buhay ko. Pag inalis ng Diyos ang problema mo, inaalis na rin niya ang buhay mo. Amen? Magpasalamat ka sa hirap dahil may buhay. Pero pangalawa, tandaan mo din, kapag may hirap, may sarap. Whenever there is pain, there is also joy. Nang paminsan, pumunta ako sa aking dentista, nagpapasta po ako. Pero habang dinidrill niya ang aking ngipin, napapalundag po ako. Nakikita niya na ako po ay nasasaktan. Kaya sabi po ng aking dentista, Father, ayaw niyo po ba lagyan ko ng anesthesia? Ang tagal ko na po nagpapadentist, hindi po ako nilalagyan ng anesthesia. Tinitiis ko. Ayaw ko din po na napakarami ng gamot sa aking katawan. Pero dahil gusto ko po subukan, pumayag po ako. Pagkalabas po, nagdadala siya ng injection, natakot ako. Bakit? Ang haba po ng needle. Dok, yan yung inject mo sa akin? Opo, hindi na po ako maka-atras. Tinusok sa akin. Sabi, Father, wag ka mag-alala. Kagat lang ng langgam. Pero nung tinusok sa akin, oo, kagat nga ng langgam. Alam niyo gano'ng kalaki yung langgam? Sing laki ng tao. Ang sakit po. Napakasakit na matusok ng anesthesia. At na-realize ko, napakasakit pala ng alisin ang sakit sa buhay. That is a realization. Kung gusto mong alisin ang sakit, masasaktan ka. Pero, nung pagkatapos siyang in-inject sa akin, aba, wala na po akong maramdaman. Kahit nasampalin mo yung bibig ko, no? Talagang wala. At nung tinatanong po ako, Father, okay ba? Sumagot ako, okay lang. Nanigas po yung aking dila. Yung pala yung epekto, kumapal yung aking dila. Pero napakabilis nung kanyang procedure, nung kanyang pagtatrabaho sa aking ngipin. Napakasaya ko kasi kahit anong gawin niya, wala akong nararamdaman. Pero ito yung problema. Pagkatapos ko sa dentista, nung kakain na ako, wala din ako malasahan. Wala din ako matikman. Wala akong maramdaman. At sabi ko, ano ang buhay kung wala kang matikman, malasahan o maranasan? Diba, ang buhay na yon, patay na rin. Nakakaranas ka ng sarap kasi alam mo kung ano ang karanasan ng hirap. Alam mo ang karanasan ng tuwa dahil galing ka sa lungkot. Alam mo kung ano ang magaan dahil naranasan mo din kung ano ang mabigat. Ang hirap at ang ginhawa, magkasama yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya pag ikaw ay naghihirapan sa buhay, magpasalamat ka na. Bakit? Kasi alam mo kung ano ang kasunod niyan. Si San Pedro, ang narinig lang kasi niya sa pangaral ng ating Panginoon tungkol sa paghihirap. Hindi niya narinig na pagkatapos ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. Yan ang pag-asa natin pag tayo dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Sabihin mo, pagkatapos nito, may ginhawa. Pagkatapos nito, may tagumpay. Ngayon pa lang, magpasalamat ka na sa Diyos. Amen? Pangatlo't kahuli-hulihan. Kung ikaw ay naghihirap at alam mo naman wala kang ginawang kasalanan, ang bunga ng paghihirap na yan ay hindi lang para sa iyo. May grasya na makakapag-bless, makakapagbigay ng pagpapala at bendisyon sa mga minamahal mo. Napakaganda po nung minsan mayroong isang kwento
nung buhay pa po si Padre Pio. May isa pong babae na lumapit sa kanya. Sabi, Padre Pio, pagdasal niyo po ako. Dahil 30 years na po akong may sakit. Tinatanong ko po sa Diyos, bakit binigyan ako ng sakit? Kahit na nakakapagtrabaho naman po ako, pero talagang hirap na hirap ako. Kumikirot lahat ang parte ng aking katawan. Alam ko po, wala akong nilokong tao, wala akong sinaktan na tao, wala naman ako ginagawang kasalanan. Tapat naman po ako nagdarasal, nagsisimba, ginagawa ko po ang lahat na dapat gawin ng isang Katoliko. Pero bakit ako nahihirapan? Bakit niya ako binigyan nitong pagsubok, nitong sakit? Sumagot po si Padre Pio, sabi niya, yung iyong paghihirap ay may bungang grasya, blessing para sa iyong pamilya, para sa iyong mga kamag-anak. At alam niyo po, si Padre Pio may supernatural power. Nababasa niya ang puso ng tao. Sabi po niya dito sa babae, 2 taon ka na lang maghihirap sa sakit mo. Bakit 2 taon, di ba? May 2 kang kapatid na lulong sa bisyo, na nabubuhay sa pagkakasala. Yung 2 taon na yon ay para sa pagbabago ng kanilang buhay. Pagkatapos ng 2 taon, gagaling ka na. Tingnan niyo po yun, no? Yung paghihirap ng babae ay hindi dahil may binabayaran siya na pagkakasala. Pero ang paghihirap niya ay para sa pagbabago ng kaluluwa na buhay sa pagkakasala. Kaya, kung ikaw ay nahihirapan, offer it to God. Offer it for the conversion of sinners. It is a big grace, a good grace to persevere and be patient in suffering, to remain faithful in God. May magandang bunga na makakatulong sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ano po ang krus niyo ngayon? Huwag mong iiwanan yan, huwag mong tatakasan, huwag mong aayawan. Dahil pag tinakasan mo, baka maging mas mabigat pa ang krus na iyong papasanin. Huwag mo din pagdadasal na alisin ng Diyos. Ang pagdasal natin, mas malakas sa pangangatawan, mas malakas sa pananampalataya. Bigyan tayo ng tiyaga at pasensya ng Diyos at maniwala at magtiwala na pagkatapos ng ating pagtitiis, may gantimpala galing sa Diyos. May mabuting grasya, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong mga minamahal.